Sa pag-aaral natin last Thursday, sa Colossus chapter 1, yung verse 15 hanggang 20 po, binigyang diin sa atin doon na wala nang hihigit pa kay Kristo, na dakila si Jesus. Na si Jesus, hindi lang basta espesyal na tao, kundi siya ay tunay na Diyos. Na si Jesus ang dahilan ng pagkalikha at ang lahat ay nilikha para kay Jesus. At pinaalala din po sa atin na dito po sa ating kalipunan, si Jesus ang ulo at tayo pong lahat ay katawan. Sa ating pag-aaral last week, na ipaalala sa atin ang tungkol sa kadakilaan ni Jesus na siya po ang ating Panginoon at siya po ang ating tanging tagapagligtas. At hindi siya maikukumpara sa mga bagay na matatamo natin o mga hinahangad natin dito sa lupa. At kung tayo po ay na kay Kristo, wala na tayo palang dapat panghanapin or wala na tayong dapat mas pahalagahan pa kundi si Jesus lamang. Ano po yung naging epekto nito sa iyo sa napakinggan mong katangian tungkol kay Jesus? Nung pong maituro sa atin at maipaalala sa atin ang kadakilaan at katangian ni Jesus, anong naging epekto? Natakot ba tayo or wala lang? O kaya nagalak tayo at namangha? Para sa iyo po, kapatid, good news po ba or bad news ang balita tungkol kay Jesus? Ang sagot po, nakadepende kung ano yung relasyon natin kay Jesus. Kung si Jesus ang totoong pinakadakila at siya ang pinakamataas sa lahat-lahat ng nilalang, bad news yan kung hindi ka panig sa Kanya. Pero good news naman, actually sobrang good news kung si Jesus ang kakampi mo. Kung naka-Jesus ka, may epekto po sa atin ang balitang ating narinig. Depende kung saan tayo nakapanig. Kaibigan ba tayo or kaaway? Kakampi ba tayo or kalaban ni Jesus? Today po, ang pag-aaral natin, sa pagpapatuloy natin dito sa Colossus chapter 1, kung last week kasi nakita natin yung malawak na sakop ng kadakilaan ni Jesus na ito pala ay global o universal, ngayon naman po more on personal naman ang sakop ng kadakilaan ni Jesus, na habang patuloy nating kinikilala at tinatanggap ang kadakilaan ng Panginoon, maramdaman naman natin ito na may kinalaman ito sa ating buhay personally. Yung tipong pagkatapos nating malaman o marinig ang balita tungkol kay Jesus na siya ay dakila, hindi parang wala lang, kundi maramdaman natin na meron pala itong kinalaman sa ating buhay. Sakop po kasi tayo ng kadakilaan ni Jesus bilang tayo po kasama sa lahat ng mga nilalang ng Diyos. Katulad nga po nung nabasa natin last week sa Colossus chapter 1 verse 16, sabi po, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, nilalang ang lahat ng mga bagay sa langit at sa lupa, at ang mga bagay na nakikita at ang mga bagay na hindi nakikita, maging mga trono o mga pagkapanginoon, maging mga pinuno o mga may kapangyarihan, lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Ito pong all things o ito pong lahat ng mga bagay, kasama tayo doon, sakop tayo nito, na tayo po ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus at ang buhay natin ngayon para kay Jesus. Ito yung balita na good news para sa atin kung tayo po ay panig sa Panginoong Jesus. At bad news naman sa mga taong hindi sumasampalataya kay Jesus. Kaya ang katotohanan tungkol kay Jesus na siya ay dakila, may kinalaman po sa atin. May kinalaman sa buhay natin ngayon. Nawa mga kapatid, patuloy nating makita na ang pagkilala sa kadakilaan ni Jesus sa lahat ng bagay ay praktikal at totoong nakasalalay ang ating buhay. Buhay natin ngayon at ang magiging buhay natin sa hinaharap. So, at ang atin pong mga piling talatang pag-aaralan tungkol sa tema na pinakipagkasundo. Sa Colossus chapter 1 pa rin po, verse 20 naman hanggang 23. So, may tatlong piling pangunahing talata tayo.
At ang unang punto po ng ating pag-aaral, ang problema natin. Ano nga ba talagang problema natin? Minsan may mga pinoproblema tayo at pilit na sinusolusyonan, pero hindi naman pala iyon ang pinaka-problema natin. Ang makikita natin dito sa bahagi ng sulat ni Pablo ay ang totoong problema natin, nating lahat ng mga tao. Tingnan muna natin yung problem, yun yung bad news, then mamaya yung solution, yung good news. Merong dalawang panig na inaayos ang relasyon. Inaayos kasi nasira. At ang dahilan ng pagkasira, kasalanan. Para mas mapahalagahan po natin ang mabuting balita ng ating kaligtasan, alamin muna natin kung bakit nga ba ito naging good news. Bakit ba ito tinawag na mabuti o magandang balita? Sa sulat ni Pablo sa Colosas, ipinaalala niya muna kung ano yung bad news at bakit naman ito naging masamang balita, para mas ma-appreciate nila yung good news, yung mabuting balita. So ano nga ba yung bad news at bakit nga ba ito naging masamang balita? Ito po yung laman ng sulat ni Pablo sa Colossus chapter 1 verse 21. Ito po yung ating pangunahing talata. At kayo na nang dati ay hiwalay at mga kaaway sa pag-iisip sa pamamagitan ng masasamang gawa. Ito yung dating kalagayan ng mga taga-Kolosas. Ito din po yung kalagayan natin dati nung wala pa tayo kay Jesus. At ito yung bad news. Ito yung malaking problema. Kung titingin tayo sa ating sarili at titingnan din natin yung kalagayan ng mundo natin, ng paligid natin, mapapansin po natin merong mali. Na merong problema sa bawat bahagi ng ating buhay at mundo. Ang pinagmula ng problemang yan, kaguluhan, lahat ng pinoproblema natin dito sa mundo at sa ating sarili, ang pinagmulan yan, kasalanan. Ang problem sa iba, problema sa loob ng pamilya. Ang ilan may problema sa loob ng church, ng iglesia. Sa iba, problema sa gobyerno, politika. Yan yung problema ng iba. Sa iba, ekonomiya. No? Pera, kayamanan, pangangailangan, at mga kagustuhan, problema yon. Sa dami at laki ng problema, ano yung sanhi? O ano yung dahilan ng malaking problema? Ang sagot po, nakasulat dito sa verse 21. Ang dahilan ng problema ay hindi lang sa kakulangan sa edukasyon, kakulangan sa opportunities, korupsyon sa gobyerno, o kaya kawalang kayamanan o kakulangan o kawalang pera. Hindi lang po yon ang problema. Hindi lang sa kakulangan sa teknolohiya, hindi lamang po yon ang problema. Sabi dito ni Apostol Pablo, ang problema, sabi po dito, at kayo, you, mga taga-Kolosas, ang problema. Tayo ang problema. Puso natin ang sanhi ng problema. Relasyon natin sa Diyos ang dahilan ng problema. Yung paghiwalay at pagrebelde natin sa Diyos, yun ang problema. Kaya pumasok yung mga pinoproblema natin sa mundo dahil sa kasalanan. Ano ang kalagayan dati ng mga taga-Kolosas? Na makikita natin, yung ating sarili ay hiwalay, malayo sa Diyos, alienated, separated. Separated o hiwalay, hindi ito katulad sa mag-asawang magkalayo dahil nasa abroad ang isa. Hindi katulad ng nahiwalay ka sa parents mo kasi nasa probinsya sila tapos ikaw nasa Maynila. Yes, mahirap yon na ganong kalagayan kasi nakahiwalay. Pero mas malala ang ibig sabihin dito nang sila ay hiwalay sa Diyos, rejected. Katulad dito sa sitwasyon ni na Eva, nila Adan noon, nilika sila, nilagay sila sa Garden of Eden. Ang ayos-ayos ng buhay nila, ang ayos-ayos ng kalagayan nila, pero hindi nagtagal, nahiwalay sila sa Diyos. Pinalaya sila. Ang problema, ang nasirang relasyon nating mga tao sa Diyos. Nung pumasok na ang kasalanan, pumasok na ang mga problema. Ang hiwalay
dito, yung ay hiwalay dito sa Colossus 1:21 ay hindi lang simple or hindi lang ordinaryo na katulad na andito ako tapos nandyan ka sa lugar mo na magkahiwalay tayo. Hindi ganoon. Mas malala pa po ang ibig sabihin ng alienated or hiwalay. Dahil hindi lang ang mga taga-Colosas at tayo po ay hindi lang lumayo sa Diyos, kundi, sabi po sa talatang ito, mga kaaway o hostile. Ganon kalala, hindi lang hiwalay sa lugar, kundi magkaaway pa. Nag-aasta tayong hari ng ating buhay. Nag-aasta tayong alam na natin at kaya na natin ang lahat at ang tiwala natin nasa sarili lang o kaya nasa tao lamang at wala na sa Diyos. Humihiwalay at inaaway natin ang Diyos. Bad news yon. Masamang kalagayan ang makipag-away sa Diyos. Mananalo ba tayo? Mananalo ba itong mga taga-Colosas sa pakikipag-away sa Diyos? Paano daw po natin inaaway or paano natin nilalabanan ang Diyos? Sa paanong paraan tayo nagre-rebelde? Sa paanong paraan tayo nag-aaklas sa Diyos? Sabi po dito ni Apostle Paul, sa pag-iisip, sa pamamagitan ng masasamang gawa. In mind, engage in evil deeds. Gumagawa tayo ng masama, sumusuway tayo sa mga utos ng Diyos, maging sa isipan natin. Humihiwalay tayo at inaaway natin ang Diyos. Halimbawa, sinabi sa atin utos sa atin ng Diyos, mahalin natin ang ating asawa, mahalin natin ang ating kapwa. Sumusunod ba tayo lahat? Araw-araw, in mind at sa gawa? O mas iniisip natin yung ating sarili? Sabi po sa atin ang salitaan ng Diyos, huwag maging sakim sa salapi, huwag maging maibigin sa salapi. Pero baka naman sa paraan ng ating paghahanap buhay, sa klase ng ating paggawa, sobra-sobra na tayong maglaan ng lakas, sobra-sobra na tayong maglaan ng oras na trabaho tayo ng trabaho para magpakayaman at nakakalimutan naman natin o kaya naisasantabi na natin ang salita ng Diyos, ang Biblia, ang pakikinig, ang pagsasabuhay. Ang katuruan na sa Biblia, maging mapagbigay tayo. Pero baka pinagdadamot naman natin yung mga meron tayo na mga pagpapala sa atin ng Diyos. Nagiging kaaway tayo ng Diyos sa pag-iisip at sa pamamagitan ng gawa. Umaasta tayo minsan na tayo yung may-ari, tayo yung totoong may-ari ng ating buhay. Na tayo dapat yung palaging masunod, na tayo kasi yung hari ng ating buhay. At kasama po sa pagsuway natin sa Diyos, maging paggawa natin ng kabutihan. Pero panlabas lang. Gumagawa nga tayo ng mabuti, pero panlabas lang. Kasama yan sa pagsuway, sa paghiwalay, sa pagrebelde natin sa Diyos. Halimbawa ako, sinasabi ko na mahal ko ang pamilya ko. At ginagawa ko itong ministeryong ito. Naglilingkod ako sa Diyos, pero ang layunin ko pala, maitaas lang yung sarili ko. Ang layunin ko pala, makuha ko ang atensyon at pagtanggap ng ibang tao. Pero hindi pala para mabigyan ng karangalan at maitaas ang Diyos. O kaya naman, baka akala natin sa mabuting gawa natin, mabibili natin ang pagtanggap at makukuha natin ang pagpapatawad ng Diyos. Sariling paraan, sariling hangarin. Lahat po yan, pakikipaglaban natin sa Diyos. At lahat po tayo, in mind at sa paggawa, maaaring guilty sa pagsuway, sa pagrebelde, sa paglaban sa Diyos. Sa isip man yan at sa gawa, maaaring lahat tayo guilty. Tulad din po ng sinabi ni Apostle Paul sa sulat niya sa Ephesians, sa Efeso chapter 2, verse 2, na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Kung lumalakad or kung namumuhay tayo
ayon sa masamang nasa natin, kung sinusunod natin ang makasalanang pagkatao natin, kinakalaban natin ang Diyos. Kung namumuhay tayo ayon sa makasanlibutan o makasalanang pagkatao, ang sabi po dito, tayo daw po ay mga anak ng pagsuway. Kung sumusuway tayo sa Diyos, akala ba natin magtatagumpay tayo laban sa Diyos? Meron bang taong magtatagumpay laban sa Diyos? Ang taong nabubuhay sa masamang hilig ng laman, ang taong namumuhay ayon sa masamang sanlibutan, hindi po maaring kalugdan ng Diyos. Kaya bad news. Sa Romans 8, verse 7 hanggang 8. Kaya nga, kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya'y nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at talaga namang hindi niya kayang sundin ito. Verse 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Ito po yung dating kalagayan ng mga taong nakay Kristo ngayon. Kung nakay Jesus ka na, dati mo itong kalagayan, hindi ka maaaring kalugdan ng Diyos dati nung wala ka pa kay Jesus. Ang panawagan po natin, kung meron pa po na hanggang ngayon ay hiwalay kay Kristo, na hanggang ngayon ay kaaway ng Diyos, na hanggang ngayon hindi sumusunod sa utos o batas ng Diyos, matakot at solusyonan ang totoong problema nating mga tao. Pagsuway, pagrebelde sa Diyos, kasalanan sa Diyos. Bad news! Tunay na masama ang kalagayan ng taong hindi kinalulugdan ng Diyos. Baka akala natin ang pinakamalaking problema natin sa buhay, pera, kayamanan, kapangyarihan, o kaya relasyon sa pamilya o relasyon sa kapwa. Baka kaya tayo nag-aaral o nakikinig ng salita ng Diyos kasi ang inaasahan natin, masusolusyonan nito ang problema natin sa relasyon sa asawa, relasyon sa anak, o kaya magulang. O kaya tayo nag-aaral at nakikinig ng salita ng Diyos para matutunan natin kung paano tayo yaman, o kaya kung paano tayo magtatagumpay sa buhay sa tulong ng Biblia. Hindi po iyan ang greatest problem mo sa buhay. Your greatest problem is with God. Kung ikaw po ay taong sinusunod ang hilig ng laman, kung ikaw po ay taong kaaway ng Diyos dahil hindi mo sinusunod ang mga utos ng Diyos, kung ikaw po ay taong nabibilang sa mga hindi kinalulugdan ng Diyos, malaki ang problema mo. Malaki ang problema natin. Yan ang pag-uusapan natin at aalamin natin paano nga ba masusolusyonan itong malaking problema natin kung tayo po ay mga taong hindi maaaring kalugdan ng Diyos. Kung nakikita natin na ang malaking problema natin ay kasalanan at kaya tayo nahiwalay sa Diyos dahil sa kasalanan, ang magandang balita, hindi nakadepende sa atin ang solusyon sa ating malaking problema. Ang solusyon po nakadepende sa Diyos. Ito po yung ikalawang punto ng ating pag-aaral. Ang solusyon ng Diyos. Kung sira po ang relasyon natin sa Diyos, wala tayong magagawa at wala din tayong kakayanan para ayusin ito. Kaya nga masamang kalagayan yun, kaya nga bad news yun eh. At ma-appreciate natin ang mabuting balita dahil ang solusyon sa malaking problema natin nakasalalay sa Diyos. Walang step number 1 na ito ang gagawin mo at ito ang step number 2 at ito naman yung mga kasunod. Wala pong ganon mga paghakbang. Ang reconciliation o ang pakikipagkasundo natin sa Diyos hindi sa pamamagitan ng mga gawa o magagawa natin, kundi kung may magagawa tayo ang reconciliation po natin sa pamamagitan lamang ng biyaya ng Diyos. Ang solusyon ng Diyos ay ginawa ng Diyos ang hindi natin nagawa at hindi natin kayang gawin para maibalik tayo sa mabuting relasyon sa Kanya. Sa Colossus chapter 1 verse 22 ay pinakipagkasundo niya ngayon sa Kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang kayo'y iharap ng mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya.
Ang bagong ang Biblia version po ito. Basahin din po natin sa Revised Tagalog Popular Version. Colossus 1 verse 22, ngunit sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo, kayo ay ginawang kaibigan ng Diyos. He has now reconciled you in His fleshly body through death. So, ito po ang solusyon ng Diyos sa ating problema. Reconciled, pinakipagkasundo, yung dating kaaway, ginawang kaibigan ng Diyos. Solusyon ng Diyos, siya ang nagbalik sa atin, palapit ulit sa Kanya. Ang Diyos ang may gawa ng lahat para maayos ang relasyon natin sa Diyos. Biyaya ito sa atin ng Diyos. Tinanggap tayo ng Diyos hindi dahil qualified tayo or may nagawa tayo or may potential tayo. Kung tutuusin pa nga, hindi tayo talaga karapat-dapat. Mas bagay pa nga sa atin na maparusahan tayo ng eternal punishment dahil sa ating mga kasalanan. Dahil makatarungan ng Diyos eh. Pero ginawa tayong kaibigan ng Diyos. Diyos ang may gawa. Paano tayong tinanggap ng Diyos? Paano niya inayos ang nasirang relasyon natin na yun yung pinaka-problema natin? Sabi po dito, sa pamamagitan ng pagkamatay ni Kristo. Sa pamamagitan ng kamatayan ng katawang tao ni Jesus. Si Kristo ang dahilan. Hindi gawa natin, hindi sakripisyo natin, hindi paghihirap natin, kaya naayos ang ating relasyon sa Diyos. Kamatayan ni Jesus ang ginawang pambayad o pantubos. Sakripisyo ni Jesus para sa atin, kaya ngayon naayos ang relasyon natin sa Diyos. Pareho ng mensahe sa verse 20 na ating binasa last week. Colossus 1 verse 20, at sa pamamagitan ng anak, niloob ng Diyos na ang lahat ng bagay, maging sa langit o sa lupa, ay makipagkasundo sa Kanya. Pakikipagkasundo sa pamamagitan ng pag-aalay ng anak ng Kanyang dugo sa krus. Kamatayan ng Kanyang anak sa krus. Reconcile. Maging mapayapa, maging maayos. Niloob ng Diyos na maging maayos ang lahat. Ang relasyon natin sa Kanya ay maging maayos sa pamamagitan po yan ng dugo ni Jesus. Bakit si Jesus? Bakit sa kamatayan at dugo ng ating Panginoong Jesus ipinagkasundo ng Diyos ang lahat? Dahil si Jesus po ang pinaka-atanging qualified. Totoong Diyos. Si Jesus na dakila sa lahat ay sapat ang kamatayan niya para maligtas tayong lahat. So qualified si Jesus. Kaya dahil kay Jesus, ipinagkasundo ng Diyos ang lahat. Sa sulat naman po ni Apostol Pedro, basahin natin sa 1 Peter chapter 2, verse 24 hanggang 25 po ito. Sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya, si Jesus po ito, pinasan niya ang bigat ng ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Kayo'y pinagaling na sa pamamagitan ng kanyang mga sugat. Sa verse 25 po, sapagkat kayo ay tulad ng mga tupang naliligaw, ngunit ngayon, kayo'y nanumbalik na upang sumunod sa pastol at tagapangalaga ng inyong mga kaluluwa. Ang solusyon ng Diyos Ama, si Jesus. Ang solusyon ng Diyos, si Jesus na tunay na Diyos at tunay na tao, na ibalik tayo sa maayos at magandang relasyon sa Diyos dahil sa kamatayan ni Jesus. Inako ng ating Panginoon ang parusang nararapat sa atin, na hindi naman nararapat sa Kanya. Hinugasan tayo sa ating karumihan. Dati po tayong naliligaw. Ngayon po nakapanumbalik na, binigyan ng pagkakataon na makapamuhay ayon sa kalooban ng Diyos. O diba good news? Mula doon sa napakamasamang kalagayan, nandito na tayo sa napakabuting kalagayan. Sabi din po sa Colossus chapter 1 verse 14 na sa Kanya, sa ating Panginoong Hesus pa rin, ay mayroon tayong katubusan na siyang kapatawaran ng mga kasalanan. Wala nang hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Wala nang gusot, wala nang problema. Naayos na, nasolusyonan na. Pinagkasundo na tayo. Hindi ito katulad ng nararamdaman natin minsan na kapag meron tayong nakasundo dahil meron tayong dating kaaway na naareglo na, pero hindi pa rin naaalis yung duda, di ba? Na kahit mukhang okay na pinag-ayos na, natapos na,
Pero parang may lamat pa rin yung relasyon. May duda pa rin tayo. Ang pakikipagkasundo dito na ginawa ng Diyos, buong buo. Wala na tayong problema, wala na tayong duda. Ang kalagayan natin ay malinis na kung tayo po ay na kay Kristo na. Hindi ba malaking problema? At ang pinaka-problema natin ay ang kasalanan dahil kay Jesus. Naayos na. Napatawad na tayo. Makakalapit na tayo at patatawarin tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Ganyan na. Or kaya, ganito na po yung kalagayan natin ngayon. Kung tayo po ay na kay Kristo, tinubos na tayo, pinatawad na tayo. Ngayon, pinaniniwalaan ba natin? Or nagdududa pa rin tayo na, ganun ba yun? Parang ako na ganito kasama ay tinubos, pinatawad na? Nagdududa pa ba tayo or naniniwala tayo? O baka mag-iisip pa tayo ng kung ano-ano pa ang dapat nating gawin para fully matanggap tayo ng Diyos. Sinasabi sa atin ng salita ng Diyos na inayos na ng Diyos ang lahat. Na dahil sa kanyang anak na si Jesus, makakalapit na tayo at patatawarin tayo ng Diyos Ama. Kaya mabuting balita ang mabuting balita. Kaya napakaganda ng mabuting balita. Diyos ang nagsolusyon sa ating malaking problema. Pero hindi po dito nagtatapos yung ating kwento. Oo nga, okay na, ayos na, wala nang problema, na ayos na yung nasirang relasyon natin sa Diyos. Hindi po magtatapos yung kwento. Totoo na dahil kay Jesus, tinanggap ka na, nakabalik ka na sa Diyos, sa ating buhay araw-araw. Hindi porke okay na, ayos na, wala na tayong gagawin na hintayin na lang natin na matapos yung oras natin. Na tayo ay bawian ng buhay at makasama na natin ang Diyos sa kanyang kaharian. Sa pagpapatawad po sa atin, sa pag-aayos sa atin sa nasirang relasyon natin sa Diyos, sa solusyon ng Diyos sa problema natin sa kasalanan at habang patuloy tayong nabubuhay sa ngayon, habang binibigyan tayo ng buhay at lakas araw-araw, merong plano o merong layunin ang Diyos na resulta po yan ng pakikipagkasundo natin sa Kanya. Ito po yung ikatlong punto po. Ano ba yung layunin ng Diyos ng pagkakasundo? Bakit tayo iniligtas? Hindi nga tayo karapat-dapat. Bakit tayo nilinis? Bakit tayo pinatawad? And bakit pa tayo buhay pa sa ngayon? Anong purpose kaya ng Diyos at napili tayo? Merong magandang plano o layunin ang Diyos na ito ang resulta ng pakikipagkasundo natin sa Kanya. The purpose, the goal, or result ng ating pagkakasundo or reconciliation ay mababasa natin sa Colossus chapter 1 verse 22. Upang kayo'y iharap na mga banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya, in order to present you before Him holy and blameless and beyond reproach. Banal, walang dungis, walang kapintasan. Ito yung resulta ng pakikipagkasundo natin sa Diyos dahil sa Kanya, dahil sa Kanyang ginawa. Banal o holy, kaya nakakalapit tayo sa Diyos at Siya nasa atin. Holy or set apart, hindi na tayo kabilang sa makasalanang sanlibutan. Dati nabibilang tayo sa kaaway ng Diyos. Ngayon, malapit na, kaibigan na. Malapit na tayo sa Diyos. Walang dungis. Katulad ng mga hayop na inihahandog noon sa Old Testament, kung familiar pa kayo, yung mga hayop na inihahandog blameless, walang sugat, walang depekto. Parang gano'n na rin tayo. Walang kapintasan. Wala nang sapat na dahilan ang ibang tao na may masabing masama laban sa atin. Dahil nasa iyo na si Jesus. Mabigat, no? Parang mahirap paniwalaan. Ako na isang makasalanan, ganito na ang kalagayan. Binabago ng Diyos. Binago at patuloy na binabago ng Diyos at magiging holy, magiging blameless.
Ayon dito, dahil kay Jesus, ang pagtingin sa atin ng Diyos, holy, blameless, and beyond reproach. Ang kasalanan at parusang nararapat sa isang makasalanang katulad ko at makasalanang katulad mo, inako na ni Jesus. At ang pagiging matuwid ng ating Panginoong Jesus, inilipat sa atin. Sabi po sa 2 Korinto chapter 5 verse 19, ang ibig sabihin, sa pamamagitan ni Kristo, ang mga tao'y ibinilang ng Diyos na kaibigan at nilimot na niya ang kanilang mga kasalanan, at kami naman ay inatasan niyang ipamalita ito. Sa verse 21, hindi nagkasala si Kristo, ngunit dahil sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pamamagitan niya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Hindi na tayo ibinilang ng Diyos na makasalanan, kundi matuwid na, perfectly righteous and holy and blameless. Kaya palang tawag ni Pablo sa mga kapatid sa Colosas, mga banal. Diba? Sa kanyang mga sulat, kahit sa iba, sa pagbati niya, tinatawag niya ang mga kapatid sa Panginoon na mga banal. Kaya pala ganon. Gaano man karumi ang tingin mo sa sarili mo, gaano man karumi ang tingin mo sa ibang tao, hindi na karumihan ang nakikita sa iyo ng Diyos, kundi kabanalan at pagiging matuwid na ni Jesus ang nasa iyo, ang nasa atin. Matuwid sa harap ng Diyos. Ang nakasulat sa Colosas, banal, walang dungis, walang kapintasan. Ganito na po ang kalagayan mo na ikaw ay na kay Kristo. At maging ganyan parate ang proseso ng pagbabago sa iyo araw-araw. Sa Colossus chapter 3 verse 10, at kayo'y nagbihis na ng bagong pagkatao na binabago sa kaalaman ayon sa larawan ng lumalang sa Kanya. Dahil na ibalik na tayo sa mabuting relasyon sa Diyos, patuloy naman natin na mithiin na maging karapat-dapat sa Kanya araw-araw. Na lumalayo tayo sa kasalanan, na sinusubukan nating labanan ang ating kasalanan, na namumuhay tayo ayon sa kalooban na ng Diyos, na hindi tayo nagbibigay ng pagkakataon na mapintasan tayo, dahil ang mapipintasan ay ang ating Panginoong Hesus na nasa atin, na nasa buhay natin. Dahil binago na tayo, simula nung tanggapin mo si Kristo, dapat itong pagbabago na ito nagpapatuloy habang nabubuhay tayo sa araw-araw. At habang pinakahihintay natin yung fullness, yung kalubusan ng ating pagbabago, dapat nagpapatuloy ito sa ating buhay. Yung maging matagumpay tayong lahat na maranasan natin na dumating ang araw na wala nang matirang kasalanan pa sa loob natin. Na maging tunay tayong perfectly holy at righteous. Mangyayari po yan sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil binago na tayo nung simula nang tanggapin mo si Kristo, magpatuloy tayo hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Sa unang Juan chapter 3 verse 2, mga minamahal, ngayon ay mga anak tayo ng Diyos at hindi pa nahayag kung magiging ano tayo. Nalalaman natin na kung siya'y mahayag, tayo'y magiging katulad niya sapagkat siya'y ating makikita bilang siya. Grabe, no? Mula sa pagiging kaaway at kawalang pag-asa, tayo po ngayon ay mga anak na ng Diyos. Binago at patuloy na binabago ng Diyos na maging katulad ni Jesus. Kung ikaw po ay na kay Kristo na, nawa, bago na rin po ang hangarin mo sa buhay. Kung dati na wala tayo kay Kristo, may iba tayong goals. Ang pursuit natin sa buhay, iba. Pero ngayon na ikaw ay na kay Kristo na ikaw ay anak ng Diyos, dapat ang goals natin, ang layunin natin,
ay ayon na sa kalooban ng Diyos. Ang hinahangad na dapat natin, maging katulad tayo ni Jesus araw-araw hanggang sa muling pagparito niya. Doon yung kasapatan, yung fullness ng pagbabago at ginagawang bago tayo ng Diyos. Dahil ikaw po ay naka Jesus na, nawa hindi na mangibabaw sa iyo ang hangaring material lang, o kaya hangaring pagyaman na lang, o kaya masolusyonan mo na lang ang problema sa buhay, na maging komportable, na maging masaya lang ang buhay. Pero hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi po ang maging hangarin na natin at ang mangibabaw na sa atin ay ang maging katulad na tayo ni Jesus. Sa kaparaanan, sa tulong at pagkilos ng Diyos, maging walang dungis tayo, maging banal tayo, kinalulugdan tayo ng Ama. Ang atin pong pagtugon sa narinig natin kung ano yung solusyon ng Diyos sa ating kasalanan, sa nakita natin kung ano ang ginawa ng Diyos para sa atin, at nalaman din natin kung ano ang layunin ng Diyos sa pakikipagkasundo sa atin upang tayo ay maging matuwid sa Kanyang paningin. Sa huling part ng ating pag-aaral, ano naman ang dapat na maging response natin sa katotohanang ating napag-aralan ngayon or na ipaalala sa atin ngayon. Sa Colossus chapter 1 verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya. Ang ating pagtugon po, katulad dito sa mga taga-Colossus, magpatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya. Magtiwala sa ginawa ng Diyos para sa atin. Magtiwala sa patuloy na ginagawa ng Diyos para sa atin. At magtiwala sa mga ipinangakong gagawin pa ng Diyos para sa atin. Ang ating buhay po, bilang mga Kristiyano, ang ating buhay po ay buhay na namumuhay sa pananampalataya kay Jesus. Hindi lang pananampalataya sa simula. Hindi lang din po nagtatapos sa bautismo mo, kasi meron po kasi sa simula lang. O kaya yung iba, ini-interpret na ang baptism ay okay na isagawa niya na, ligtas na siya, binago na sila. Kaso hindi naman nagpapatuloy sa araw-araw. Hindi po doon magsisimula at magtatapos. Hindi po magsisimula ako sa simula kung kailan mo sinimulang tanggapin si Jesus. Dito, ang bilin po ni Apostol Paul, kailangan nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya. The faith firmly established and steadfast. Nananatili na matatag, hindi agad-agad natitinag, hindi agad-agad bumibitaw. Nagpapatuloy na pinapakinggan ang salita ng Diyos, hindi kung sinong tao na lang yung pinapakinggan. Nagpapatuloy na pinapaniwalaan ang pangako ng Diyos, hindi yung mga maling pangako ng pleasure, mga maling pangako ng success mula dito sa sanlibutan. Hindi po yun. Kundi nagpapatuloy tayo na pinaniniwalaan ang pangako ng Diyos. Nagpapatuloy, ibig sabihin, hindi po kung kailan lang natin feel, magpapatuloy lang ba tayo kung kailan lang natin gusto. Hindi po nakabase sa sitwasyon natin, na kapag masama yung sitwasyon natin, hinto muna tayo sa faith. Hindi po nakabase sa kalagayan natin, kundi dapat po hindi tayo nakikilos. Hindi tayo natitinag sa pag-asa sa ebanghelyo na ating narinig. Pananampalatayang nagpapatuloy hanggang wakas, yan po ang ating buhay bilang mga Kristiyano. Sabi po ng Panginoong Hesus sa Mateo 24 verse 13, ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kung hindi daw po tayo mananatiling tapat hanggang wakas, hindi tayo maliligtas. Kung hindi daw po totoo, kung hindi daw po matatag ang pananampalataya ko hanggang wakas, hindi daw po ako maliligtas.
ipinapaalam sa atin ang aral na ito or ipinapaalala sa ilan. Baka kasi matagal nyo nang alam ito eh. Itinuturo at ipinapaalala sa atin ang aral na ito hindi para magduda at matakot tayo na ang kaligtasan pala, ang salvation pala ay maaring mawala sa atin kung hindi tayo magpapatuloy. Tinuturuan po tayo para lubos tayong magtiwala sa kaligtasang ating natanggap. Na magtiwala tayo na dahil sa ating faith, hindi po sa ating gawa, kundi dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesus, ay maihaharap tayo ng ating Panginoon sa Diyos na banal, walang dungis, walang kapintasan, kung mananatili tayong tapat hanggang wakas. Huwag po tayong mag-alinlangan, huwag po tayong magduda. Sabi nga po ni Pablo sa sulat naman niya sa mga Kristiyano sa Filipos, sa Philippians chapter 1 verse 6, ako'y panatag sa bagay na ito, na ang nagpasimula sa inyo ng mabuting gawa ay siyang magtatapos nito hanggang sa araw ni Hesukristo. Parang sinasabi dito sa atin ni Apostle Paul na kumpiyansa siya na magpapatuloy ang mga taga-Pilipos sa kaligtasang tinanggap nila dahil merong Diyos na kumikilos sa kanila. Ganon din po para sa atin. Magtiwala tayo sa ginawa ng Panginoong Hesus para sa atin at sa gagawin niya sa kanyang pagbabalik. Balikan po natin yung ating main verse at bigyan pansin natin ang kahalagahan na marinig nating lahat parate ang magandang balita o ebanghelyo. Sa Colossus chapter 1 verse 23, kung kayo'y nagpapatuloy na matatag at matibay sa pananampalataya at hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. The gospel or yung ebanghelyo must be central to everything sa ating buhay araw-araw. Araw-araw sa buhay natin, konektado at ang dapat na sentro ay ang ebanghelyo. Kaya sabi dito ni Apostle Paul, hindi nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na inyong narinig. Kailangan pala palagi nating naririnig ang mabuting balita sa atin. Hindi lang sa simula ng buhay Kristiyano natin, kundi nagpapatuloy hanggang sa ngayon, hanggang sa bumalik ang ating Panginoon. Sa tuwing magbabasa ka po ng Bible, aalalahanin mo ang ebanghelyong iyong narinig sa iyong prayer, sa iyong pananalangin, sa pakikibahagi mo po sa ganitong gawain. Aalalahanin nating lahat ang ebanghelyong ating narinig sa pag-aaral, maging sa paghahanap buhay, sa pakikitungo natin sa kapwa araw-araw, sa mga ginagawa natin sa pang-araw-araw nating buhay. Aalalahanin natin ang ebanghelyo, yung hindi tayo nakikilos sa pag-asa sa ebanghelyo na ating narinig. Pagpapatuloy pa po ni Apostle Paul, basahin natin itong Colossus 1 verse 23 sa Revised Tagalog Popular Version. Sa pagpapatuloy ni Apostle Pablo sa last part, na ipinahayag sa lahat ng tao sa buong daigdig, proclaimed in all creation, sa buong daigdig under heaven. Sa panahon ni Pablo, yung mundong alam niya, Roman world. Nakarating na yung ebanghelyo sa lahat ng dako dun sa Roman world. Hindi ibig sabihin na lahat ng tao nakarinig na. Pero pinapakita nito na kailangang marinig ng lahat. Kumakalat na. Pagpapakita ito ng magandang balita o ebanghelyo ay hindi lang po para sa ating personal na benepisyo o ang magandang balita ba ay pansarili lang natin? Hindi po. Bukod po sa personal, global, o universal din ang sakop ng pangangailangan at kasapatan ng magandang balita. So, hindi ka mawawalan habang ibinabahagi mo sa iba ang biyaya ng Diyos, ang magandang balita. Sapat sa ating lahat ang biyaya ng Diyos, biyaya ng kaligtasan. At sa ating panahon po, hindi lang si Apostol Pablo ang lingkod o binigyan ng kakayahan na maipahayag ang salita ng Diyos. Tayo pong lahat na nakay Kristo ay ginawang lingkod ng Panginoon. Ginawa tayo
na lingkod. Kaya't anuman po ang ating kakayahan, anuman po ang kakayahan na ipinagkaloob sa atin, maging responsibilidad po nating gamitin anuman yon upang maibahagi natin ang magandang balita sa iba. Dahil ang magandang balita ay biyaya ng Diyos, biyaya sa ating lahat. Biyaya sa atin dahil wala sa atin yung qualified pero ginawa tayong lingkod. At tumanggap tayo ng biyaya yun kahit hindi tayo qualified. Dahil sa awa ng Diyos sa atin, inayos ng Diyos ang relasyon niya sa atin kahit hindi tayo pa muna karapat-dapat. Nakatanggap tayo ng mercy and grace dahil sa ipinahayag sa ating ebanghelyo. Hindi ba mabuti na tayo din po ay kumilos din para yung ibang tao sa paligid natin, sa abot natin, makatanggap din ng mabuting balita ng kaligtasan. Kung tayo po ay naayos ang pinakamalaking problema natin na kasalanan at naging maayos ang relasyon natin sa Diyos dahil sa narinig at ipinahayag sa ating ebanghelyo, hindi kaya kailangan din na kumikilos din tayo upang matanggap din ng iba ang mabuting balita ng kaligtasan. Habang isinishare natin ang biyayang ating natanggap, biyaya ng kaligtasan, hindi naman tayo nawawalan dahil sapat po sa ating lahat, sa lahat-lahat, sapat ang biyaya ng Diyos. So, proclaim the gospel sa lahat ng kaya natin, sa lahat ng abot natin. Sabi naman ni Apostol Pablo sa 2 Korinto chapter 5, verse 20. Kaya't kami ay mga sugo para kay Kristo. Yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos. Ang malaking problema ng mga tao, nasirang relasyon sa Diyos. Kaya ang panawagan dito, makipagkasundo sa Diyos. Makipagkasundo tayo sa Diyos. Ang dami nating gustong ayusin. At gusto nating maayos lahat yon. Pero bago mahuli ang lahat, bago mahuli ang lahat sa iyo, bago mahuli ang lahat sa pamilya mo, bago mahuli ang lahat sa kakilala mo, makipagkasundo na tayo sa Diyos. Marinig nila ang ebanghelyong iyong napakinggan upang sila din po ay makipagkasundo sa Diyos. Upang sila din po at tayong lahat mamuhay ayon sa kalooban niya. Kung nasa bawat isa sa atin si Jesus, hindi natin pwedeng sabihin na sana magkaroon ako ng ganito, sana makatanggap ako ng ganon, sana mangyari ito sa akin para maging maayos na ang buhay ko. Kundi ang masabi po natin, dahil nasa atin na si Kristo, ayos na ang buhay natin. Kahit ano pa yung maging sitwasyon natin, kahit pa anuman ang sabihin sa atin ng ibang tao. Dahil nasa iyo na si Kristo, ayos na ang buhay mo. Kung nasa atin na si Jesus, hindi na nawa tayo masyado pang maghangad pa ng mga pansamantalang bagay sa mundo. Dahil nasa atin na ang pinakadakila sa lahat. Ang pahalagahan natin yung tunay na pinakamahalaga sa lahat. Ang mabuting balita ay pinahayag sa atin ang ebanghelyo. So, Jesus is the gospel. Wala nang mas bubuti pa at mas gaganda pa sa balitang ito na tayo ay pinagkasundo ng Diyos, itinuturing na matuwid, at darating ang araw, haharap tayo sa Diyos na banal, walang dungis, dahil kay Jesus. Napakagandang balita from sa napakasamang kalagayan. Binago at binabago tayo ng Diyos dahil kay Jesus. Manatili at magpatuloy tayo mga kapatid sa maayos na relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus. At nawa, masumpungan din po ito. Itong pananampalatayang ito kay Jesus, masumpungan din ng maraming tao sa paligid natin. Proclaim the gospel sa lahat. Sa abot natin, sa ating makakaya at magagawa.
ipahayag ang mabuting balita. Nawa ang mga tao sa paligid natin, hindi lang tayo, kundi lahat po, ang bawat isa sa atin, makipagkasundo sa Diyos. Maraming salamat sa pakikinig mga kapatid. Patuloy po tayong mag-aralan pa, tanggapin at papasukin sa ating buhay si Jesus. Magbulay-bulay, magsuri. Si Jesus po ang maging pangunahin sa ating buhay. Si Jesus ang dapat masunod, kalooban niya ang dapat na ating maipamuhay. At nawa maipahayag siya sa ating lahat. Maipangaral, maipamalita ang magandang balita tungkol kay Jesus.